Hello guys, magandang araw. Okay, pakita ko lang sa inyo yung update para sa aking voucher e-cash payment. So, ano to? Version 1 sa version 2. Okay, pakita ko lang yung update niya. Okay, so may prepare ako dito screen recording. I mean, screencast. Ayan. Pang demo natin siya. Okay. Then, okay, click ulit tayo sa Wi-Fi. Bagal lang. Okay. Ayan na, nag-auto pop-up siya. Ayan. So, sa lumang version, sa version 1, ito yung button pa rin naman siya sa mga gumagamit ng widget. Ito naman yung version 2, yung kinakabit na sa button. Sa mga nag-update na yan, alam nyo na yan, okay? So, may mga iba kasi na hindi na nakapag-update, hindi na ako na-contact. Pero, yun, damay kayo dito kasi in-adjust natin sa process flow ni GCash. Okay? So, dito, pag pinindot nyo, tatlo na siya. So, meron ng mobile number, price, tas payment channel. Meron na siya. So, ganun pa rin yung process. Lalagay natin yung mobile number, price, rate, saka payment channel. Okay? Ayan pa rin siya. Ito naman sa new update dito, sinasabi niya na mag-default browser. Bakit ko ito yung ginagawa? Kasi kailangan na ganun din yung gagawin niya dito. Pag pinindot yung GCash, i-open nyo rin siya sa default browser. Uulitin nyo lang din. So dito, winawarningan na kayo na mag-default browser ka. Okay. So, yun yung bago ngayon. Dito sa version 2 dumaan. Okay, open natin default browser. And then, continue anyway. Yan. Nag-open lang siya ng default browser. Okay? So, ganun pa rin. Umulit lang siya. Okay, bili tayo ng GCash voucher gamit dito sa version 1 sa widget. So, lagay lang natin dito yung mobile number ng customer nyo to Siya kasi makaka-receive ng text. Then, price rates. Alam nyo na yan. Okay, bilang piso. Then, payment channel. Payment channel. Yan, same pa rin naman yung mga supported ko. Okay? So, si GCash talaga yung laging gamit Si GCash na tayo. Yan. So, sa halip na, na meron tayong tinatawag dito na parang OTP, SMS. So, hindi na. Direkta na sa GCash app. Ito yung process flow ni GCash ngayon. So, wala kaming control dyan. Security update niya to. So, diretso na sa app. So, click lang natin tong open in GCash. Yan. Naka-open siya. Okay. Diretso lang. MPIN or ako, naka-fingerprint ako. Yan. Then, diretso payment na. So, ganyan na siya. Then, pay. Ang maganda rito, bumabalik na siya sa page. Sa login page nyo. Dati kasi hindi Ayan. So, nakabili na tayo. Then, ganun pa rin. May notification pa rin yung kasama. Ayan. Pakita ko lang dito. Ayan. May notification na kasama. Ayan. Then, mapapansin nyo, bumalik siya sa login page. Then, naka-open na to. So, ayan na. Meron ng transaction ID, paid, then voucher code. So, tandaan nyo lang yan. Then, pag close nyo, naka-auto-copy na yan. So, yan yung update sa version 1. Okay? Mas, na siya, mas madali na siya. So, pwede nyo 2891 or may text pa rin yan, may text pa rin yan kasama. Okay? May marireceive pa rin siya. Then, nabalik na siya dito sa main page. Doon ako, close ko lang. Yan. So, nakapy na yun sa clipboard. Yan, may nakasulat dito. Copy to clipboard. Then, paste nyo na dyan. Diretso na. Submit. Ganun lang siya. Okay, so hindi ko muna sasubmit kasi gusto ko pakita na walang internet to. Pero, nakakabili tayo ng voucher gamit yung GCash app. Okay, next. Pakita ko naman yung version 2. Actually, sa version 2, mas maganda Mas maganda to. Yun kasi, pagka, nandito lang yung display kanina, then copy, close mo siya, then paste mo siya dito. May nakita ko alin. So, version 2, bili ulit tayo. Okay, so version 2, yan, pop up na siya. So, kahit anong portal yan guys
na ano nyo. Ako kasi may sarili akong portal. Kahit anong portal yan, mag-a-add lang tayo ng button. Then, ganyan siya. Ganyan na ilalabas. Okay? So, ganun ulit. Mobile number. Nakasave na sa akin. Price. Then, payment channel. Then, proceed. So, ayan. Same process na ulit yan, no? Okay. Open natin yung GCash app. So, no need OTP. Diretso na sa GCash app. Yan. So, lagay natin. Pay natin yan. Yan. Then, proceed. Then, babalik na siya sa main page. Ito naman yung version 2. Ito yung kaganda ng version 2. Kung makikita nyo, may notification ako. Ayan na siya. So, success. May voucher na lumabas. Ayan na, tandaan mo lang siya. Then, may button siya na connect now. Diba? Hindi katulad kanina, copy and paste pa. Ito, connect now siya, saka use later. Okay? So, hindi lang masyadong kita. Kita ba? Yan, kita na siya. Connect now and use later. So, pag pinindot nyo yung connect now, yan. So, may timer siya. So, ayan, sasubmit na ng system ko yung bawal. Ayun naman yung version 2. So, mas madali sa user, di ba? Mas okay siya. Yan. Connect now siya. Then, okay na siya. Oh. Di ba? Lumagin na. So, yung kanina, nakakopy pa rin naman yung Gcash ko na binili natin sa version 1. Try natin kung gagana siya. Yan siya. Yung sa binili natin gamit ng version 1. Submit natin. Oh, so, gumana rin. Ayan, oh. So, na-claim ko rin naman. Oh, kahit version 1 or version 2, okay siya. Okay siya. Parehas ang gumagana. Okay. Ang maganda sa update na to, both version 1 sa version 2, kapag nag-fail si Node, mag-create ng voucher. So, di ba dati, nagno-notify lang ako na, uy, nag-fail. Mag-manual ka mag-create ng voucher. Ngayon, hindi. May automatic refund na tayo. So, si system na magbabalik ng pera sa customer nyo. Kasi hindi natin masasabi, minsan tulog si Node, nag-run out, nawala ng connection. Diba? May mga ganyan mga senaryo, lalo na kay OnePi. Kay KittyPi, meron din mga ganun. So, ang maganda ngayon dito, may automatic refund na siya. So, simulate natin, okay? Ang gagawin ko, papatayin ko yung Node ko, bibili tayo ng voucher, okay? Paano ko papatayin yung Node ko? Papatayin ko or mamaliin ko yung yung API key. Yan, yung API key ko. Nasaan yung API key ko? Baba tayo dito. Yan, gawin ko Gcash 1, 2, 3, 4, 5. Yan, gawin ko Gcash 1, 2, 3, 4, 5. Yan, then save. Okay, pinalitan ko, sinira ko. Dapat mag-e-error yan kasi mali yung API key. Hindi siya sync sa system. So, try natin bumili sa pares naman yan kahit sa version 2 lang tayo bumili. Okay. Yan. So, business. Bill tayo piso. Okay, proceed. Yan, nakabili tayo. Then, open Gcash app. Ay, ano ba yan ang malas? Nag-ano pa? Error pa si Gcash nag-maintenance. Okay, paano tayo? Gamit tayo ng ibang Gamit tayo ng ibang payment channel. Simulation lang naman to ng refund. Sige, bili tayo gamit yung by internet. Okay. Maya na lang. So, pare-pares lang siya. Basta ang problema nito is nasira si Node. Hindi nakakonect. Hindi nakakonect yung system ko. Na-disconnect. Nag-run out. So, hindi makakreate ng voucher. Okay, bayaran natin siya. Okay, back to merchant. Ayan na. So, ayan o. Napansin nyo. Sa version 2, ganyan. Sa version 1, ganun din yung lalabas. Nandun lang sa parang pop-up siya. So, ayan. Then, may kita nyo dito. Error. Kasi, di ba, pinalitan nga natin yung API key.
So, simulate natin, di ba, ang process nito, magre-re-attempt siya ng mga 5 beses. Tatry ng system kung mag-generate ng voucher, kukontakin nyo yung Nodemco nyo o yung system nyo na mag-create ka ng voucher, wala, disconnected or may problema sa config. So, sa simulate natin siya. Ako, titrigger ko lang yung cron job ko. Okay. Simulate na siya. Ayan na. May simulation na. So, nag-try yung system ko, wala pa rin. Hindi daw siya makakreate. Kasi pinalitan nga natin yung voucher. Ayan. Sa user, pwede niya i-refresh. Ganyan lang siya lang ganyan. Wala pa din. Diba? Hintayin niya. May sinasabi naman dito na 5 to 30 minutes. Pwede niyang i-close. Hintayin niya SMS. O, open lang niya itong browser na to. Refresh lang niya. Diba? So, ako, ayun nga, pinapakita natin. 2 beses na natin nire-try. Wala pa rin. Hanggang 5 yan, alam ko eh. Yan. Okay, hanggang 3 lang pala siya. So, nakita nyo, sa system ko, nag-initiate daw siya ng refund. No? Yan, mababasa nyo, tatag siya, spill, voucher, then system initiated. Si customer naman, pag ni-refresh niya to, ayan na. Sinabi niya na, refund has been initiated to your payment channel. So, ni-refund niya kay PayMaya. Dapat kay Gcash dito, pwede rin to. Si PayMaya kasi ginamit natin. So, ayan, pwede nyo yung screenshot dyan, then internal ID. Yan. Then, dito naman sa provider, may refund din na notification. Tingnan natin kung na-refund ba talaga siya. Tingnan natin kay Haya. Kasi Gcash kasi, may text. Ito, di ko sure kung ano. Pero alam ko meron to. Kung walang notification, may kita na agad natin dito. Wala pa siya. Delay dito kay Maya. Pero yan, ganyan lang siya. May refund feature na tayo. Kadalasan nasa 24 hours yung refund. Pero kay Gcash instant eh. Okay. Yun lang yung update natin sa ating systems for voucher e-cash payment. Okay? So, dalawa yan. Version 2 saka version 2 ito and version 1. Okay? Yun lang guys. Maraming salamat.